Welcome po sa unang part ng ating video, mga ka-solar. Dito ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect ang solar charge controller dito sa inverter, ang ating demo na solar panel, at ito ang ating gagamiting battery. Huwag nyo na muna itong pansinin, mga additional component. Mag-focus lang muna tayo sa pag-wirings. Itong mga breakers ay may mga tamang computation, depende sa inyong gagamiting inverter. Gaya nito, 4,000 watts ang peak power, 800 watts naman ang continuous power. So para hindi ang video, i-comment nyo na lang kung magpa-compute para makita din ng iba. So ayan na nga, kung makikita ninyo, may markings lahat ng ating controller. Kahit sa ibang brand, ay pare-parehas lamang. Hindi ka dito may hirapan dahil may guide naman kung saan mo ilalagay ang para sa solar panel, sa battery, at mga ilaw. Meron na rin dyan naka-indicate para sa positive at negative side. Parehas lang din dito sa ating mga breakers na may positive, may negative. Pati din naman dito sa inverter, may naka-indicating positive, kulay red, negative naman ay kulay black. To make sure ay gumamit tayo ng tamang kulay ng wire para hindi malito. For AWG nga pala ito mga kasolar, napakahalaga na masundan natin ang tamang size ng wire at ratings ng mga breaker para mapakinabangan ng husto ang ating solar setup. Ang tendency kasi kapag hindi sinundan, iinit ang wires, iinit ang breaker, magkakaroon tayo ng malaking power loss. So after natin maikabit dito sa ating breaker ay isunod naman natin dito sa solar charge controller. Ang ginamit pala natin ay 8 AWG na silicone wire. Napaka-flexible kasi nito, mas mataas din ang heat dissipation kumpara sa mga regular na wire. Para hindi na kayo mahirapan ay ilalagay ko lahat ng materyales dito sa video. Habang nanonood ay i-click nyo lang at dyan na rin kayo mag-check out. Alright, so let's continue. Ang negative natin na galing sa inverter ay connected sa ating breaker. Ngayon ay i-connect na natin sa battery negative na nating controller. Make sure to double check, luwagan ang mga tornilyo bago ipasok ang wire. So, ilagay na rin natin ang positive na wire. Tapos, higpitan po talaga ito ng maigi dahil bawal ang loose connection. So, ayan, nakatap lang talaga sa breaker. Pinagsama natin ang dalawang positive, pinagsama din natin ang dalawang negative. Dito sa baba natin supplyan ng battery mamaya. For the meantime, ay unahin muna natin ang solar panel. I-connect naman natin dito sa pangalawang breaker. So, kung makikita ninyo, positive red, negative black. Napakadali lang naman talaga, Sundan mo lang yung sequence. As I have said, huwag niyo munang pansinin ang dalawang ito, At para hindi malito, pwede niyo itong lagyan ng palatandaan B for battery, S naman para sa solar panel. So ayan na nga, lagyan na natin ngayon ng power. Itatapat mo lang din yan, kung ano yung kulay sa taas, iyon din ang kulay na idugtong mo dito sa ibaba. Kaya naman ay unahin natin ang kulay pula, saka isunod naman ang kulay black. I-double check palagi at higpitan ng maigi, saka natin i-connect ang battery. Red positive, black naman sa negative. Huwag na huwag po kayo dito magkakamali, At bago tayo magpatuloy, ay i-test muna natin kung meron na ng power. Kita nyo naman, well and good. Alright, isunod na natin i-connect ang solar panel. Minsan, ang mga nabibili nating panel ay mayroong black at red na wire. Ang iba naman ay parehas na black. Kaya naman ay mayroon tayong tester para malaman saan ang positive at negative. Pansinin nyo kung papaano natin inilalagay ang mga wires. Nauuna palagi ang kulay pula. Iyan ay ang sequence na sinusundan natin from our SCC o solar charge controller. So, ganun lang talaga siya kasimple. Pwede nyo na iyan gamitin. Alam ko na kayang-kaya nyo din ito gawin. Sana kahit papano ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Pinalitan nga pala natin ng inverter dahil parehado ang isang ito. Ibalik na muna natin since under warranty pa naman. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!